Okay, magandang umaga po. Pangunahan lang natin sandali kung ano ang mangyayari sa hearing ng impeachment proceedings ngayong araw. Ito ay mauuna bago lumabas ang hearing sa paglalabas ng desisyon ng International Criminal Court sa kaso ni Digong Duterte. Ngayon, sa anak niya muna. So ano ba kaya ngayon? Nakaschedule po kasi ngayon yung sinasabi nila na pupunta si Trillanes. Titistigo si Trillanes tungkol sa mga bank accounts ko noon na meron si Sara. Tapos titistigo rin daw si Rimulya o di kaya yung ibang tao na papadala niya patungkol sa pagbibigay ng salin. Di ka bakit titistigo pa sa pagbigay ng salin? Pwede naman isumiti lang. At di ba, pwede ba hinihingi ng bayan? I-publish ninyo salin na binibigay na Sara? Para magkaroon kami ng ideya kung ano, kada taon, nakikita po namin. So, yan po ang ating tutunghayan mamaya. So ngayon, bago tayo ipapakita ko muna yung kung ano man yan dyan, papaliwanag ko na lang mamaya. So, ito, unahan muna natin itong report ng panimula yung report ng GMA7 patungkol sa hearing niya. Wow. Kasi ang akusasyon nila, nagpayaman si Sara na walang na sa nakaw na pera. Yan po ang mga akusasyon laban sa kanya. Umano'y yaman ni Vice President Sara Duterte ang tututukan ng House Justice Committee sa impeachment proceedings bukas. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Yung bukas na yan, ngayon yan kasi kahapon na news pa yan. Hawak na ng House Committee on Justice ang ilang statements of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara Duterte. Sa SALE ng BISE noong 2022, ang net worth niya at ng kanyang Tingnan natin, net worth. Magkano net worth niya? asawang si Attorney Manasseh Carpio, nasa mahigit 71 71,000, a million, 58 noong 2022. So, tandaan niyo na. So, isusulat natin. 71 million 058,841 pesos. 2022. milyon. Noong 2023, umakyat ito sa mahigit 77.5 milyon. So, naging 77.5, 2023. It for one pa rin ang dulo. Umakyat muli ang net worth ng mag-asawa noong 2024 sa mahigit 88.5 So, 2024, 88.512. 370.22. milyon pesos. Nagdeklara rin silang mag-asawa ng business interest sa ilang kumpanya, kabilang ang GenCorp Industries Inc., kung saan idineklara ni Duterte na stockholder siya mula 2021 hanggang 2024. Pero sa dokumentong ibinigay sa komite ng Securities and Exchange Commission o SEC, hindi nakalista si Duterte bilang stockholder ng naturang kumpanya. So, anong ibig sabihin yan? Yan ang abangan natin mamaya. Nagdeklara ka na stockholder ka ng isang kumpanya, pero sa financial statements ay at general permission sheet hindi ka kasama. Anong ibig sabihin yan? Maaring totoo ba yan? Opo, maaring totoo kasi practice naman po yun ng malimit sa mga korporasyon. Ako, may-ari ako. Pero ginamit ko pa nga ibang tao pangalan. Natural lang po yan sa mga korporasyon. Kasi unang-una, hindi siya pwede magkaroon ng business interest. Dahil nga, vice president siya. Pero, ano pa rin siya? Honest pa rin siya. Nilagay pa rin niya na kahit pasekreto ay member siya. Nilagay ni Sara sa salin niya na siya ay isa sa mga may-ari ng tinatag na Imgen Corp.
So, ibig sabihin, either hindi po talaga siya stockholder or stockholder po siya. Tarantado ka talaga. Bugo ka talaga, Ridon. Diniklara na nga niya sa SALN na stockholder siya. Sino bang abogada na magdeklara kung hindi siya stockholder? So, ibig sabihin stockholder siya. Hindi nga lang niya nilagay sa GIS na siya ay stockholder. Okay? Pero diniklara niya sa SALN na siya ay stockholder. Nang ibig sabihin ay pwede naman po mangyari, ikaw, abogado ka na ibang tao ang lagay mo pero ikaw pa rin ang mayari. Pero hindi po linista ng kumpanya ng GenCorp, no, sa SEC, no. So ibig sabihin either the vice president perjured herself. Perjured! Kabobo mo! Practice na yan Saan ka ba nag-aaral? Di ba sa UP? In this particular statement in the SALN, or GenCorp Industries perjured themselves. Hindi na perjured yan. Kasi nga, meron tinatawag na ako ang totoong may-ari niyan. Ibang tao lamang nilagay ko. Tarantado ko talaga. Pinasabpina para sa hearing bukas si SEC Chair Francis Edralin Lim. Gayun din si Ombudsman. Ngayon, pasabina mo si Francis Edralin Lim, punta ka mag-anak ni Marcos sa Edralin. Para sa anong pakay? Para sasabihin niya na hindi naman stockholder si Sara? Ganun lang pala. Di ibigay na lang ang papel, bakit kapag may istorbo ng tao, hindi naman alam na Edralin Lim kung bakit, kung ano nangyari, bakit ganun. Jesus Crispin Remulla para sa SALN ng Bise mula nang umupo ito sa gobyerno. Okay naman, SALN. Wala namang alam si Remulla kung bakit ganun ang nakalagay sa SALN. Dapat, ipinadala nyo lang ang papel. Para para ano pa, bakit yung titistigo sa bagay na hindi nyo naman alam. Hindi naman si Remulla ang gumawa ng SALN ni Sara, kundi si Sara at abogado niya. Diba? Anong klase yung nagabi ba kaya mo tayo? Yan. Noong 2007 hanggang sa kasalukuyan. Isa pa sa mga sinampina si dating Senator Antonio Trillanes Ito IV. pa isang sinungaling. Bakit kayo kumukuha ng testigo na sinungaling? Ay, nako. Tetestigo siya tungkol sa mga umano'y bank account ng Bise at kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasabay niyang sinampi. Ibig sabihin, pag tumistigo ka, alam mo na personal. Ang problema dito, binigay lang ng iba sa kanya. So, hearsay na. Hear, dinig, tapos sinabi mo say. Wala siyang personal na alam. Si Anti-Money Laundering Council Chair Eli Remolona Jr. na tetestigo naman sa mga iniulat sa kanila na covered at umano'y suspicious transactions na kinasasangkutan ni VP Duterte at ng kanyang asawa. Natin yan. Interesado ako doon sa report ng AMLAC. Titignan natin mamaya. Harap din bukas si Bureau of Internal Revenue Commissioner Attorney Charlito Martin Mendoza at pinadadala sa kanya ang tax records ng Bise, ni Carpio at ng mga kumpanyang konektado sa mag-asawa. Ito, medyo mali ito. Wala sa batas to. Kasi ang tax records po, halimbawa, personal income tax ko, walang ibang pwede makukuha niyan. Parang bank secrecy yan. Naniniwala si Rido na pag nasuri nila ang mga dokumento bukas, may basic expedition nang namamangka ka na naghanap ka ng isda. Ikita silang iba pang basehan. Ibig sabihin, wala po kayong knowledge kung ano ba talaga. Kasi dapat para ma-justify, yung i-confirm na lang sana, ay may alam kami na marami siyang pera. At pagkatunan, ipapatawag namin ang BIR para i-confirma ang aming alam. Dito, sa umpisa pa lang, umaamin ka na wala kang alam? Na maghagilap pa kayo? Probable cause laban sa Bise. Yan po tinatawag na fishing expedition. Namamangka kasi pag pumunta ka po kayo sa dagat, hindi mo pa alam kung saan ang isda hanapin. Kaya kung minsan may pukot ka. Kasi ang pukot, malawak, maraming makukuha. Pero kung kawil ka lang, ang hirap. Grabe, fishing expedition nga. I think as soon as we see the AMLC report tomorrow, kung makita mo ang MLC report tomorrow, and see the SEC documents in full tomorrow po,
I think we can say with great confidence na unexplained wealth, SALN violations will also rise to the level of an impeachable offense. Ha! Hindi mo pala alam kung anong makikita mo. Betrayal of public trust. Hinihinga namin ng pahayag si Vice President Duterte kaugnay ng mga ito. Pagkatapos ng hearing bukas, ang susunod ay sa April 29 na. Nauna nang sinabi ni House Committee on Justice Chair, Representative Jervy Luistro, na ang tututukan naman sa hearing na yon ay ang banta ni VP Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos, Okay, so matagal pa yan. First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tina Panganiban Perez. So, yan po yung masahan mo daw sa kwan. Pero mamaya, anong hearing ba mamaya? Ipakita lang natin ang ano. What? Ipakita lang natin yung naging testigo nyo nung nakaraan. Ito yung testigo nyo nakaraan. Tingnan mo kung mapaniwalaan mo ito si Madriaga. Ibalikan natin. Ano, may isang report ito kay Madriaga. Pakinggan natin. June 4, 2022, dalawang magpinsang Chinoy o Filipino-Chinese ang dinukot sa Tondo, Maynila. Ito po yan ang dinukot na Chinoy na kung saan nagbigay ng VIP security si Ramil Madriaga kasi mayroon siyang agency, security agency. Nagbigay siya ng VIP security dyan sa dalawang inchik na yan. Akalain mo sila nagbabantay, sila magsasalakay? Grabe. Pakinggan natin. Magpinsan, on the way sila sa isang customer nila. Galing sila sa isang customer nila nung nakidnap sila, no? Ayon sa Philippine National Police Anti-Kidnapping Group o PNP-AKG, mula Maynila ay dinala ang dalawang biktima sa isang liblib na lugar sa Laguna. Talaga shock na shock kami nung nakidnap yung dalawang magpinsan. Na batang-bata pa, no? Businessman. 100 milyong piso raw ang hiningi ng kidnappers kapalit ng kalayaan ng magpinsan. Ang pamilya ng mga biktima umaray sa laki ng halaga. Matapos ang mahigit 10 araw, June 15, 2022, matagumpay na na-rescue ng PNP-AKG ang dalawang kidnap victim, pero ang mga suspect mabilis na nakatakas. They were rescued actually sa tulong ng mga kapulisan natin sa local and with our anti-kidnapping group. Naging joint effort to ano. Pero bago pa makapuslit, naplakakan ng mga pulis ang getaway vehicle ng mga kidnapper. Sa bayan ng Pililla sa Rizal, nagkaengkwentro ang mga pulis at ang grupo ng mga kidnapper. And the part of the group, yung Kidnap for Ransom group, sa Madriaga group, dalawa ang namatay sa kanila. Sa kasamang palad ay namatay sa engkwentro ang isa sa mga miyembro ng PNP-AKG na si Patrolman Josh Malingan. Ramil Madriaga may namatay. Paano mo sabihin ngayon na hindi ka kidnapper? May namatay din sa inyo, dalawa. Siyempre, siya kung may isang ina, narigat, nasakit, natanggapin, nga natay di anak ko. Sa investigasyon ng PNP, lumalabas na ang mga nasawi ay miyembro ng isang notorious na sindikato, ang Madriaga Kidnap for Ransom Group. Ang leader ng grupo, kinilalang si Ramil Madriaga. Ayan, Ramil Paano Madriaga. nyo ika-classify ito, sir? Well, they are notorious. In fact, yung pag tingnan mo yung history nila, they already served their yung previous actions nila, criminal acts nila. And then again, bumalik sila. So talagang notorious. Ayon sa nakalap naming resibo, taong 1996 nang makasuhan si Ramil Madriaga dahil sa pagdukot sa isang Chinese businessman. April 30, 1997, guilty ang naging hatol ng Pasig City Regional Trial Court sa 3 akusado para sa kasong kidnapping for ransom at ang hatol, death penalty. Pero taong 2003, pinawalang sala sila ng Korte Suprema. Mula noon, business as usual daw ang grupo. Sa ano nakabase ang operasyon nito, Chief PNP, sir? Based on our intelligence report, lumalabas po, nakakargi pa sila sa Pangasinan and Region 3, 4A, and 4B, and also in NCR. Kabilang nga sa naging biktima nila ang magpinsang Filipino-Chinese na na-rescue sa Laguna. Kaugnay nito, sinampahan ng kasong kidnapping sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados at Richard Babagay. Ayon pa sa PNP,
plano na naman daw mambiktima ng grupo. Yeah, that's what we are getting. Kaya talagang hindi natin nilubayan. Pag hindi namin tututukan to, marami at marami pang magiging biktima. Kaya bago pa man makapag-regroup sa bisa ng warrant of arrest nitong July 13, 2023, tinunton ng PNP AKG ang hideout ng mga Madriaga. Nang makarating sa Rizal, hindi na sila nakapalag. Isa-isa ng inaresto ng PNP AKG ang 5 suspect na sina Ramil Madriaga, Ronald Alivio, Jaime Patano, Ervin Bernados at Richard Babagay. Habang pinoproseso sila sa opisina ng PNP, si Madriaga biglang hinimatay. Ramil Madriaga. Isang farm sa Pangi, Laguna, mga armas nga ba ang nakatanim? Hideout daw kasi ito ng isang kilabot na kidnap for ransom group. Sa bisa ng isang search warrant, susugod ang nasa higit 100 operatiba para bungkalin ang katotohanan. Sa bisa ng search warrant, madaling araw ng July 29, 2023, kasama ang resibo, nagtungo ang nasa 100 operatiba ng Laguna Provincial Police at PNP Anti-Kidnapping Group sa isang farm sa bayan ng Pangi, Laguna na pagmamayari ng mga Madriaga. Ang mga nakatanim daw dito, mga armas, delikado. Ibig sabihin, GPNP, itong farm na ito, hindi lang basta farm, kundi para safe house. Lumalabas po, talagang pag tinan mo yung profile, talagang mahirap pasukin. Is 8 kilometers away from the road. Masukal at hindi madali ang pagpasok sa nasabing farm. Talagang tagong-tago, well vegetated, and when it comes to positioning, talagang vantage point sila, may mahirap pasukin. At nang makalapit sa target, agad pinadapa ang gwardya ng farm na nakilalang si Jonathan Arante. Nakuha kay Alan ng isang automatic rifle. Sa bahay, si Edwin Prestado. inihain ang search warrant sa caretaker ng nasabing property na si Edwin Prestado. Meron kaming search warrant laban sa iyo for violation of RA 10591 o pag-iingat ng mga hindi lisensyadong baril. Matapos ipaliwanag ang pakay, nag-umpisa lang maggalugog ang Laguna Police at AKG. Unang ginalugad ng mga pulis ang sala ng bahay. Walang mga baril na nakita sa sala. Hanggang pasukin ng Laguna PPO ang isang silid. Sa loob ng isang kwarto, tumambad sa mga pulis ang nakahilerang mga armas. Nakita yan sa master's bedroom. Andun nakita yung mga baril. Siguro sabihin na lang natin na baka nire-ready nila for them to take them out. Inaayos pa siguro nila yan para to ilipat ng mga location. At nang buksan ng isang kahon sa gilid ng kama, maging ang mga pulis napanganga sa kalidad ng mga baril na nakuha. Mayroon pa silang submachine gun, they're using scope and silencers. Farm ba ito o armory? Based on that, you cannot take them lightly. Talagang malaking grupo to, hindi sila ordinaryong grupo. High profile, ang kaya nilang i-operate. Sa kabuuan, na-harvest ng mga pulis ang 4 na caliber 38 revolver, 2 M16 rifle, 3 12-gauge shotgun, 3 kalibre 22, isang Beretta 9mm, isang Uzi submachine gun, isang caliber 357 at mga bala. Yan. Kasalukuyang nakapiit sa Laguna Provincial Police Office ang mga nahuli na sina Alan Lauranciano Guevara, Edwin Prestado at Jonathan Arante. Naharap sila sa kasong illegal possession of firearms and ammunition. Pero ang depensa ng mga nahuli, ako kasi tagapakain ng mga aso doon, no? Kaya yun, nandoon ako. Alam ko lang, ganyan. Uwi na ako, ma'am. Wala po akong alam. Kasi kung may alam po ako, hindi na ako lumapit ko. GPNP, anong kaso ang niyain nyo laban dito sa mga suspects, sir? Well, for committing yung violation sa crime natin for RA 10591, it's a violation of yung firearms and ammunition law natin. samantala
Sinubukan ng aming team na hinga ng panig si Ramil Madriaga hinggil sa mga nakumpiskang baril sa kanilang farm, pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Sa pagkakadakip ng Madriaga Kidnap Ransom Group at pagkakakumpiska ng kanilang mga armas, tila nabunutan ng tinik ang ilang naging biktima. Tatta, tanakulong, lagyan ng patay, iti anak ko, tinarag-anan pasit, ti barukong, kin panungo ko. Talagang kinagagalak namin at pinagpapasalamatan namin ng AKG. Umaasa silang ito na ang umpisa ng katapusan ng halos 3 dekadang paghahari ng Notorious Madriaga Kidnap for Ransom Group. So yan ha. Yan ang ano natin. Hanggang dyan na muna. Mamaya magla-live tayo. Susundan natin kung ano yung nangyayari. So magandang umaga sa lahat. At sana magla-like kayo para pag bigyan kayo ng notice na magla-live na tayo. Maraming salamat.